Kulang na lang ay ibalibag ni Luwelaan ang desk clock nang tumunog ito sa isinet niyang oras. Inaantok pa talaga siya. Pero sa lakas ng orasan niya na kasalukuyang nag-iingay, malamang pati kapitbahay nila ay gising na rin ng mga sandaling iyon. Naman, bakit ang bilis yata ng oras? Naiiritang saad niya ng damputi ng orasan at patahimikin iyon. Muli sana siyang hihiga nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa pinto. Hi, have mercy on me. Naibulong niya sa sarili lang hindi pa rin tumigil ang sinumang nasa labas ng silid sa pagkatok ng pinto. Apo, gising ka na ba? Abay baka tanghaliin ka. Tinig iyon ni Ipeng, ang kanyang napaka-responsableng lolo. Opo, naghahanda na nga po para maligo. Nakapikit na sagot niya habang nakaupo sa ibabaw ng kama. Bilisan mo at na makapag-almusal ka pa bago pumasok. Saad nito bago umalis sa tapat ng pinto. Tumayo na siya at kumuha ng bagong laban na tuwalya at damit mula sa aparador saka lumabas ng silid. Tinungo niya ang banyo na malapit sa kusina. Nang kapwa mamatay sa isang aksidente ang kanyang mga magulang, ay silang dalawa na lang ng lolo niya ang natitirang magkamag-anak. Nangungupahan sila ng isang maliit na apartment at kasya lamang sa kanilang pang-araw-araw na gastos ang sinasahod niya bilang waitress sa isang restaurant. Hanggang second year college lang ang natapos niya pagkat hindi na nakaya ng kanyang lolo ang itaguyod siya dahil naging masasakitin na ito. Sa edad na 62 ay mahina na ito. Kaya siya na ang nagkusang huminto sa pag-aaral at naghanap na lamang ng mapapasukang trabaho. Hindi na ito tumutol sa kanyang kagustuhan dahil kailangan ding may maghahanap buhay para makasurvive sila. Hindi masyadong matangkad si Luella kagaya ng kanyang ina, pero nasa tamang kurba naman ang kanyang katawan. Pinagkaitan man siya ng tangkad, biniyayaan naman siya ng mayayamang dibdib at maliit na bewang. Hindi rin siya maputi, bagkos ay namana niya ang kulay sa kanyang ama na moreno. Oh, Carlo, ang aga mo yata ngayon. Nakangiting sabi niya. Dati kasi hindi naman ito dumarating ng ganoong kaaga. Kadalasan ay ilang minuto na lang bago ang oras ng trabaho at saka ito dumarating. Nalaman ko kasing maaga kang dumadating. Pa-cute na saad nito. Dapat pala ipaalam ko din sa iba pang kasamahan natin na maaga akong dumarating para hindi na sila malilate. Kantsaw niya. Naman, alam mong kaya ko lang ginagawa ito ay dahil gusto kita. Gustong gusto kita. Matapat na pahayag nito. Hindi naman niya ito masyadong sineseryoso dahil hanggang kaibigan lang ang tingin niya sa lalaki. Ann, nandyan na yung customer mo. Tawag sa kanya ni Eileen. Isa rin itong waitress. Sige Eileen, pupuntahan ko na siya. Sagot niya sa babae. Napansin niyang nakangiti ito ng matamis kay Carlo. Bumaling siya sa lalaki. Bakit hindi mo tingnan si Apple? Aniya, sabay kindat. Iniwan na niya ito para magtungo sa kinaroroonan ng matandang customer. Halos kasing edad lang ito ng kanyang lolo. Minsang kumain ito roon at parang may napakalaking problema na dinadala. Ginawa niya ang lahat para maging masaya ito. Ayaw niyang nakakakita ng mga taong nalulungkot lalo na kung matandang lalaki. Nakikita niya kasi sa mga ito ang kanyang abuelo. Natuwa yata ito sa kanya kaya simula noon ay palagi na itong kumakain doon. At gusto siya palagi ang nag-e-entertain dito. Dahil natutuwa rin siya dito, ay pinagbibigyan niya ito. Hindi ito umu-order ng pagkain hanggat hindi siya lumalapit. Good morning Lolo, masaya niyang bati ng lapitan ng matanda. Magandang umaga din iha, nakangiting balik nito. Ano po ang gusto niyong kainin ngayon Lo? Tanong niya. Nakasanayan na niyang tawagin itong lolo. Hindi nga lamang niya alam ang pangalan nito. Yung lalaking kausap mo kanina mukhang ang sweet nyo tingnan. Nobyo mo ba yun iha? Sa halip ay tugon nito. Malayo sa dapat ay isagot nito. Nagtaka pa siya dahil tila may bahid ng lungkot sa tanong nitong iyon. Si Carlo po ba? Naku, hindi ko po siya nobyo. Lolo, kaibigan at katrabaho ko lang po siya. Paliwanag niya. Iniisip lang niya na baka nagseselos ang matanda na maagaw ni Carlo ang kanyang atensyon.
Ganito rin ang kanyang lolo. Ayaw nito na mag-boyfriend siya. Hindi nito sinabi ang totoong dahilan kung bakit. Pero alam niyang ayaw lang nitong may kahati sa kanyang atensyon. Natapos ang maghapon ni Luella na walang naging problema. Mabilis na siyang nagpalit ng damit para makauwi na. Lumabas na siya at akmang maglalakad papunta sa sakayan ng jeep nang mapuna niyang may isang pares na naghahalikan sa tabi ng isang magandang kotseng nakaparada sa tapat ng restaurant. Nainis siya dahil sa walang kahihiyan ng dalawa. Ang dami namang lugar na pwedeng gawin iyon. Mukhang may kaya sa buhay ang mga ito base na rin sa ayos at suot. Sana ay kumuha na lang ang mga ito ng isang kwarto at doon ipagpatuloy ang ginagawa. Hindi na sana niya papansinin ang mga ito. Pero narinig niyang umuungol ang babae. At nakita rin niyang nakahawak na ang lalaki sa pang-upo nito. Napangiwi siya. Dahil ang pareha ay naghahalikan sa tapat pa mismo ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Naging concerned siya sa maaaring mangyari. Na baka hindi na pumasok ang mga customer na gustong kumain doon dahil sa dalawa. Nilapitan niya mga ito para sitahin. Nag-alis siya kunwari ng bara sa lalamunan para kunin ang atensyon ng mga ito. Pero parang walang pakialam na patuloy ang mga ito sa ginagawa. Kaya nagpasya na lang siyang kalabitin ang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya habang nililingkis ang babaeng kasama nito. Unang subok niya ay deadma ito. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay medyo nilakasan na niya ang pagkalabit. Nang lingunin siya nito ay nginitian niya ng ubod tamis bago magsalita. Hi, I'm Luella Ann Angeles. Nakita niya kung paano kumunot ang noo ng lalaki, ganun din ang babaeng kasama nito. Kung nakakasunog lang siguro ang apoy na nakikita niya sa mga mata nito, malamang ang pagiging morena niya ay naging negra na. Isa lang naman akong concerned citizen. Patuloy niya at pinilit ignorahin ang nag-aapoy na mga mata ng binata. Baka naman pwedeng humanap kayo ng medyo tagong lugar. Nakakahiya sa mga taong nagdadaan ng ginagawa nyo. At dahil sa inyo, baka malugi pa ang may-ari ng restaurant na ito. Dire-diretsyong saad niya. Sabay muestra sa kainan. Excuse me? Nakita niyang kulang na lang ay magsalubong ang mga kilay nito sa gitna sa sobrang pagkakakunot ng noo. Hindi naman sa pinipigilan ko kayo sa gusto niyong gawin. Ang sinasabi ko lang ay ilagay niyo sa lugar. Naiilang na saad niya dahil sa pagkakatingin sa kanya ng lalaki. What the hell is your problem, miss? Maanghang na tanong ng babaeng kasama nito. Para itong maniki na nagsasalita. Wala akong problema sa ngayon, pero kapag nalugi ang may-ari nitong restaurant dahil sa gagagawan nyo, malamang malaki ang magiging problema ko. She replied, still wearing her sweetest smile. Is she some kind of autistic? Maang na tanong ng babae sa binata, saka siya tiningnan na tila ba nasisiraan siya ng bait. O sige, aalis na ako, saad niya. Tinapik muna niya sa balikat ang lalaki saka ito pinagsabihan. Mukha ka namang may pera, dalhin mo na lang sa isa sa mga motels iyang syota mo. Mabilis na siyang tumalikod upang iwan ang pareha. Kahit paano ay naobserbahan ni Ann ang dalawa. Ang babae ay maganda, matangkad at maputi, tila isa itong buhay na manikin. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng inggit sa tangkad nito. Samantalang ang lalaki ay mestizo at kung hindi siya nagkakamali ay nasa 6 na talampakan ang taas nito. Mahaba rin ang buhok nitong nakatali sa likod. May ilang hibla na nakalaglag sa magkabilang pisngi nito. Manipis ang mapupulang labi nito at matangos ang ilong. Lumabas din ang biloy nito sa kanang pisngi nang mapangiwi ito sa pagbanggit niya sa salitang syota. Pagdating niya sa apartment ay nakahanda na ang hapunan. Kaya mahal na mahal niya ang kanyang lolo dahil na rin sa pagiging maalaga nito sa kanya. Lahat ay gagawin niya basta para sa kanyang pinakamamahal na abuelo. Magana siyang kumain ng mga nilutong ulam ni Lolo Ipeng. Malakas siyang kumain pero hindi siya tabain. Pagkatapos ang hapunan ay siya na ang nagpresentang maghugas ng mga plato. Nagkwentuhan muna ang maglolo bago ito nagpaalam na magpapahinga na. Pagdating ng 10:00 ng gabi ay natulog na siya. Naalimpungatan si Ann pagdating ng madaling araw.
Napanaginipan niya ang lalaking mahaba ang buhok. May kahalikan daw itong babae. Bigla siyang nagising nang makita niya ang sarili na kahalikan nito. Nakaramdam siya ng uhaw kaya dali-dali siyang lumabas ng silid at tinungo ang kusina upang uminom ng tubig. Bakit ba niya napanaginipan ang lalaking iyon? Lolo, bakit ba lagi na lang ang pagiging binata ko ang pinakikialaman niyo ha? Nakangiting tanong niya sa lolo habang inakbayan ito. Nasa mansyon sila ng mga oras na iyon. Palagi na lamang ay ang pagkabinata niya ang pinupunan nito. James Bryan, you're already 32 and old enough to get married. Seryosong saad ni Lolo Nicanor. Ito at ang mga magulang niya ang tumatawag sa kanya ng buong pangalan kapag seryoso ang mga ito. But Lolo, I'm still enjoying my life as a bachelor. Pagdadahilan niya. Saka pinamamahalaan ko naman ng maayos sa mga businesses natin so don't worry. Tama ka, ini-enjoy mo pa ang sarili mo sa parang damit na pagpapalit ng nobya. Lo, wala naman akong sinasaktang babae. Lahat sila ay aware na hindi pa ako handa sa isang commitment. You need a wife. Matatag na saad nito. Tama ang lolo mo, iho, sang-ayon ng kanyang ina, si Mrs. Marinisa Esquivel. Marahil ay narinig ang huling sinabi ng kanyang abuelo habang palapit sa kanila. Ma, pati ba naman kayo? Kunwari ay nagtatampong saad ni Brian. Aba iho, kailan mo pa kami mabibigyan ng apo kung ganyang wala pa sa plano mo ang pag-aasawa? Sermon nito sa kanya. Ma, kung apo lang pala ang hanap nyo, I can always give that to you, he said in a mocking tone. Huwag na huwag mo kaming bibigyan ng apo sa labas, James Bryan. Naeeskandalong tugon nito. Ma, easy, I'm just kidding. Natatawang sabi niya. James, magkita tayo sa restaurant bukas. I need you to observe the place. Baka ikaw na rin ang mamahala doon sa susunod na buwan. Pahayag ni Lolo Nicanor. Akala ko ba pamamahalaan ko ang lahat ng business natin? Hindi lang ang Restaurante de Contessa? Nagtatakang tanong niya. Ang negosyong iyon ay itinayo ng kanyang great-grandmother na may passion sa pagluluto. Si Contessa Esquivel, ang ina ni Lolo Nicanor. Ito rin ang paboritong restaurant ng matandang lalaki dahil doon naganap ang isang mahalagang pangyayari sa buhay nito. Ang pag-propose nito sa kasal sa nag-iisang babaeng minahal nito sa buhay, ang kanyang lola Esmeralda. Magbabakasyon kami ng kumpadre ko sa isla natin sa Palawan. Pagbibigay alam nito habang tumatayo mula sa pagkakaupo sa malambot na sofa. May mahalaga kaming pag-uusapan. Naglakad na ito patungong hagdanan upang umakyat sa ikalawang palapag papunta sa kwarto nito. Nagtatakang sinundan lamang ito ng tingin ni James. Kailan pa ito nagkaroon ng ganong ka-close na kaibigan? At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.